Okay. Kahapon, di ba binanggit ko anong topic natin? Our topic for today is about breakdown din. Kahapon, breakdown tayo, di ba? And then the breakout. Ito. So, the moment na magkaroon ng consolidation, wait for the breakout. Wait for the pullback. Or wait for the breakdown and wait for the pullback. Then, just today, sinabi ko sa inyo, there is a good and bad breakout and there is a good and bad pullback. Same as breakdown. There is a good breakdown and there is a bad breakdown. There is a good pullback and there is a bad pullback kung breakdown. Diba? And then another topic sabi ko is what is yung support and resistance in relation to buyer zone and seller zone. The buyer zone is same as support or the flooring. The demand zone is the same. Pare-parehas lang yon. While the resistance is the supply zone, then supply zone and then ano pa ba isa? Buyer, demand, may tawag pa siya, resistance. Supply zone, ayan. Pare-parehas lang yan. So, kiniklear lang natin yung mga terminology natin para iisa tayo ng terms. So, what is good breakout and what is bad breakout? What is good pullback and what is bad pullback? Ang gagawin natin, hahanap tayo ng consolidation. Let's say, punta tayo ng 1 hour. I hope nare-remember nyo to. Dito nagkaroon ng signal ng sell because of this pin bar. Paano natin masasabing valid na pin bar ito? Mate, assuming na wala pa to ha. Assuming lang na wala yan. Paano natin masasabing pin bar yan? Valid pin bar pala. Di ba ang pin bar is yung body niya at saka yung buntot niya. Yung buntot should be 3 times or more than. So ito parang 1, 2, 3, 4. Diba? Actually, alanganing pin bar. Pin bar na rin siya, pero yung pin bar kasi mas maganda, mas marami. Mas mahaba yung buntot, mas mahaba talaga. So, almost this is a inverted hammer. How about this one? This is inverted hammer, diba? And this one. And this one. And this one. And this one. Itong 1, 2, 3, 4. Anong tawag natin dito? Mate. Pakikuan nyo para at least si Mate Emilita nagsusulat. Natetesting niya. Okay. Anybody? Ano yung 1, 2, 3, 4? Anong tawag natin sa candlestick na yan? Mate. Indecision? Candles? Indecision, di ba? Iba, talaga, kabisado nila yung pangalan. Ako, tawag ko lang talaga dyan, indecision eh. Why? Because there is a smaller body. How about the inverted hammer? The number 5. Ang tawag natin. Kung mapapansin nyo, isa-isa, di ba? Iniisa-isa. Gawin yung kanyon, gawin yung habi yun na iniisa-isa nyo yung candlestick. Because every candlestick is telling you something. Meron pang mahabol. Malakas ba yung mic? Hello? Loud and clear, Coach. Okay, please, identify number 5, candlestick. What is number 5 candlestick?
You have mentioned it's a pin bar. Oh, if the pin bar, it should be more than 3 times. But this one is not actually the wick is not actually 3 times the body. So it's actually an inverted hammer. So what does invert? Yun ang pangalan niya. Pero ano yung context niya? Ano yung Side ini-imply niya? Di ba? Inverted hammer. Ano ini-imply niya? Reversal. Sign reversal. Sign of reversal or reversal? Is sign of reversal and reversal the same? No. No. Reversal means nag-reverse na. Sign of reversal, ibig sabihin is posibleng mag-reverse. Okay, inuulit-ulit ko kasi yun yung mga important context niyan. So, how about the other one? Yun, yung pula. Di ba? Pula. Yung pula, which is the number 6, for example. Gawin natin 6. 6. Ano siya? Can we consider this as pin bar or still inverted hammer? Pwedeng pin bar, pwede rin inverted hammer kasi 1, 2, 3, 4, halos 4 lang naman, di ba? If you say a pin bar, ano yung i-imply niya? Sign of reversal o reversal na? Sign. Sign. Okay. So, I'm not criticizing the signal, ano? Pini-explain ko sa inyo ano yung pwede nyong gawin pag may nakita kayo o may na-receive kayong signal. What to do? Oh, no, I'm not telling you to criticize the signal again. Nililinaw ko. Ang nililinaw ko, anong pwede mong gawin to protect your capital. Kasi nga, hindi naman perpekto lahat ng tao. Even me, natatalo ako. Andyan si Mayta Mendoza, even before COVID pa lang, alam niya na, nagte-trade ako. Inabot na ako ng 2025, hindi pa rin ako naging ganun ka-profitable. Ngayon pa lang, nag-uumpisa. Tama ba, mate? Andyan pa si Bang Mate. Hi, sir. O, diba? Hi, sir. Hi, sir. COVID, nakasakay pa ako sa iyo, paluwas, di ba? Yun ang mga kwentuhan natin, pero that was way back nung year yun, 2025 na ngayon, di ba? Pero hindi ako minto. Yun ang kagandahan lang sa akin. So, Hi, sir. tao lang, sabi nga. Pero, going back, so, nung na-receive ko yung signal, assuming na wala ito ha, wala ito. So, the inverted hammer is nagiging valid lang if it is in what? In a resistance. Tulad niyan, wala naman tayong nilagay na resistance. Paano natin malalaman? Diba? So, ibig sabihin, kulang pa yung trabaho natin. Kulang pa tayo. For an inverted hammer to be valid, it should be in a resistance or nandun siya sa supply zone. Ano pa ba yung tawag? Nakalimutan ko isang tawag. Sinulat ko sa kuno. Mamaya balikan ko. Wala siya. So, pag ganyan, hindi ka makapag-trade. If I were you, huwag kayo mag-trade. Kulang yung input nyo. Okay. So, ibabox ko ha. Ibabox ko. Let's say, lagyan natin ng resistance sa weekly. Diba sabi ko sa inyo, pag maglagay kayo ng resistance, focus on the first and second candle only on the weekly. Same as the monthly. And then the daily, extend nyo ng mga 5 hanggang 10. Pero on the weekly and daily, monthly, focus on the first, second, or at least third candle. Wag nyo nang intindihin itong mga ito. Gugulo lang yung isip nyo dyan. Itong mga candlestick na to, nag-react na itong mga ito, diyan. Humihinto itong mga candlestick na to, tuwing nakikita niya yung mga high-high na yan, low-low na yan. So, wag na kayo mag-focus dyan, malilito lang kayo. To simplify our support and resistance. So, anong tawag natin sa support and resistance natin ngayon? Top-down support and resistance. Ibig sabihin, nanggaling sa taas. Nadidinig niyo yung top-down analysis. Ito naman, top-down support and resistance. If I will put a horizontal line dito sa second candle, doon sa buntot niya, since yung price ay nasa ilalim, ayun, nasa ilalim niya,
Ang ilalagay ko ay blue, long dotted line. It means nilagay ko siya sa weekly, di ba? And then right click, properties, visualization, all time frames, tanggalin ko yung monthly. Okay? Para hindi ko siya makita pag nagpunta ako ng monthly. Malinis yung chart ko. Then going back sa weekly, so yung mga madalas maka-attend, andyan si Greg, ano? Greg, andyan ka, no? Greg, good evening. Andyan si Greg. Greg Roda, please. First time niya naka-attend, batch 2 siya. Napansin ko lang kanina na hindi pala siya nakasama sa GC natin. So, hindi siya nakaka-attend ng Zoom. So, most likely, hindi niya masyadong makukwento. But anyway, andyan na siya. And then, maglalagay ako ng panibagong horizontal line dito sa pangatlong candlestick doon sa itaas. Again, a long dotted line, it means resistance. A long dotted line, blue line, is nilagay sa weekly and it is considered resistance. So, bakit resistance? Yun yung naging agreement ng team as color coding. Kung gusto nyo mag-adapt, you can adapt, pero it's a recommendatory one lang naman. Hindi kayo required. Baka may pumapasok pa. So, ngayon, bababa ako sa kanina. 1 hour yon, bababa ako. So, ito pa rin yung, since nangyari na kasi to, babalik ako. Babalik ako sa weekly. Weekly. Nung wala pa to, meron pa dito sa babayan. Kukunin ko yung blue, ang pipindutin ko lang control, dadrag ko. Yan. Tingnan ko, mako-covered na. So, ayun, na-covered na siya. So, imagine nyo na wala ito. The price is coming from below. So, this is considered resistance. So, ibig sabihin, palitan ko muna ng solid line. Kasi, ang dinidiscuss natin, yung wala pa ito. So, the price is still below. Lumabas ang hammer at ang pin bar. So, this is actually a valid inverted hammer and inverted pin bar as a sign of reversal. So, pwede ka talagang mag-sell. Because even me, nakasell ako dyan. Nakasell ang bias ko dyan. Okay, malinaw? Malinaw, mate? Kung wala ito, Malinaw. So. anong bias nyo? Buy o sell? Kayo man. Sell. Sell. Ako, sell din ako dyan. Pero dagdagan natin ng konting trabaho natin. Kaya, kailangan trabahuhin natin. Balikan natin itong mga candlestick na to. Anong tawag dito? Di ba indecision to? Tapos ito, sign of reversal. Kaya talagang sisilipin natin lahat. Maglagay kayo ng box. And then, pagka-receive nyo ng signal, baba kayo ng 15 minutes. Ayan siya. Ito yung signal, oh. Dali para mas makonvince kayo na yan yung signal. Dapat sanayin niyo yung sarili niyo ng pabalik-balik sa ibang time frame. Kukuha ko ng arrow. Sabi ko, ito yung signal. Sabi ko, ayan ka. Tatandaan kita, ha? Para pagbaba ko ng lower time frame, makikita kita. Baba ko ng 15 minutes. Di ba yun? Di ba? Ito pang tingnan nyo. Bakit nag-sell? Ano nakikita nyo sa candlestick na to? Is this a strong bearish candlestick?
Yes. Yes. Tama. Kaya lang, the problem is, kumukontra dito. Tingnan nyo. Ayan, oh, nasa support ka. Nasa support ka. Eto yung resistance, nasa support ka rito. Indecision dito eh. Hindi pa lumalabas dito sa consolidation na to eh. If you really wanted to, kumbaga, mas maging sniper entry ka from 1 hour, drop ka kagad ng 15 minutes. Pag drop ko ng 15 minutes, ito nakita ko. Kita-kita ko kagad. Uy, sabi ko, tumataas. Yun yung naobserbahan ko dahil nga very large yung capital ni coach. Kayang i-absorb ni coach yung pag dip na ganon, ay yung pag-akyat. Then biglang babalik yan. But the problem, itong signal na to hindi bumalik, dumiretso pataas. Kasi anything can happen. O, nakita ko to, hindi ako pumasok. So I waited dito. Pumasok ako dito, tapos, pagdating dito, lumabas ito. O, di lumabas ako, TP ako. Malit nga lang. Okay. Ito pa pansinin nyo. Itong green, anong nakikita nyo? Strong o weak? Yung nakikita nyo, anong analysis nyo dyan sa itong candlestick na to, kahit ito lang. Strong o Strong. weak? Isipin nyo, wala ito. Strong. Eh, biglang lumabas ito. Ano ibig sabihin ng dalawa na yan ngayon? Ano ibig sabihin niya sa inyo? Anong dating niya sa inyo? Itong 1 lumabas, biglang lumabas itong 2. Ano ibig sabihin ng dalawa na yan? Indecision. No, battle between buyer and seller. Ang laki ng movement niyan, 'di ba? Laki ng movement tapos binagsak. Indecision, halos hindi gagalaw yung body. Pero ito, the battle between buyer and seller. Naglalaban sila. And then pagdating dito, ano ibig sabihin ng buntot? Mate, ano ibig sabihin ng buntot ng malit na yon? Rejection. Yes, this is a rejection, pero ano yung context niya sa loob? Anong panalo diyan sa rejection na yan? Again, Buyers. Yes. Buyers. Yung candlestick is the battle between buyer and seller. Pag yun lagi ang tinitingnan mo, mas malaking bagay. So, alin ang panalo diyan? Bumaba. Ano nga ito? Bumaba. The seller, di ba? Kung hindi bababa yan, ganyan yan. Buo. Bumaba, tumaas, buntot. Alin ang nanalo? Dito lang dito lang. Sa buntot. Buyer. Buyer. Buyers. Yes, buyer. But the body is still bearish. So, somehow, indecision. Kasi lit ng body. And then, nag-try uli si seller. Tapos, eto na naman, itinaas niya. So, anong ginawa nito? Mate, anong ginawa nito? So, this is a strong bullish, tama. Pero anong ginawa niya? Engulfing. Which one? The indecision In-engulf niya candle. yung indecision, yung Yes. red. So, nagbibigay na naman siya ng context sa inyo. Ano yung pinapakita ko sa inyo ngayon? 'Di ba kung paano mag-analyze ng candle to candle to candle? 'Di ba? Then, another strong candlestick. Okay. Babalik ako ng 1 hour, ha? 1 hour. Maglalagay ako ng panibagong box. So, kinuha ko na to, di ba? Yung pinakabuntot nung dalawa. Again, ha? Assuming na wala ito, ha? Balik ako ng 15 minutes.
Sabi siguro ng iba dyan, napaka diwara pa lang mag-analyze. Sabi siguro nila. Pagtiyagaan nyo, lalo na kung $1,000 ang tinetrade nyo. So, strong bullies, strong bearish, strong bullies, strong bearish. Ano ibig sabihin yan? Mate. Consolidation, yes. Pero ano ibig sabihin ng consolidation na yan na strong bullish, strong bearish? Di ba nagbabattle sila? So, ibig sabihin, hindi nila alam kung saan pupunta. Actually, this is good. Kung pataas. And this is a bad pullback. Kasi, ang lalaki. Kung yan ay good pullback, dapat maliliit. Ito ngayon nakita nyo na to. Ano to? Breakout, di ba? Tama? Tama, mate? Breakout? Yes, coach. Yes. So, you need to wait na ma-break yung consolidation. So, ito na. Binibreak na niya. Binibreak na niya. O iba, sabi nila, hindi sa week, sa body. Sige, lagay natin sa body. Pwede rin. Sa week, pwede rin. Ito yung topic natin kahapon, di ba? O tatanggalin ko na to. So, how to protect yung sarili nyo sa mga signal. So, go to lower time frame. The lower time frame will tell you a lot. Hindi siya maingay. Siya talaga yung bumubulong. Siya yung specific. O, baba pa tayo. Sige, 5 minutes. Makita nyo, mas lilinaw. Yan, o. Yan, o. Engulfing na kagad, o. Rejection na kagad, oh. In-engulf na kagad, oh. Dito, oh. Buyer, oh. Di ba? Pinapakita niya. Oh, dito, oh. Oh, let's just say lower time frame tayo. Sige, oh. To. Sabihin natin dito lang. Oh, bilangin niyo yung green. Di ba? Kaya nga lang, pag tiningnan mo yung body, medyo questionable pa. So, wait for the breakout. Establish naman ang support eh. So, what will happen pag may breakout? Mas malamang. Kaya lang, pansinin nyo, hindi bumalik. Eh, di ba, sabi ko, kailangan hintayin natin bumalik. Eh, paano yan, mate? Hindi bumalik. Up to you. Kung gusto mong pumasok o hindi. Pero, you are chasing the price. Delikado yan. If this thing happen at hindi yan pasok sa trading criteria mo, eh wag ka mag-buy. Kasi posible yan mag-retrace lagi. Hindi 100% pero 90%. Imaginein mo yung laki ng percentage na mag-retrace yan. Okay. Kita ka na dyan kung talagang makikita. So, balik tayo dito. 15 minutes. This is a breakout. Tama. Pero, bakit naging maganda o good breakout ito? Anyone from you, mate? Anyone from you? Yung makakapagsabi. Kahit hula lang. Anong maganda rito sa breakout nito? Start from here. Hanggang dito. Buyer in control. Buyers in control, yes. Tama. Ano pa? Ano nakikita nyo? May sumingit bang pula? Yung size ng green candle. Bukod sa size, di ba? Very good. Size. Ito, may size din, di ba? Ang ganda ng size nito, pero walang breakout. Not unless na may breakout. Pero ito wala eh. Ito may breakout. Pero what makes it a good breakout? This candlestick, di ba? Walang nakasingit na pula. Siyempre, pagka green, ibig sabihin, buyers. Walang kumontra kahit na seller dito. And then, pullback. Pullback. Diba? Yes? Hello, mate.
Asang weak sa bottom. Ano, no? Walang weak sa bottom yung mga green candle. Hindi maliwanag yung sinasabi mo, mate. Parang, No wick daw, no wick oh, sa button. oh. Aling week ito? Dito? Yung mga candlestick daw, coach, walang mga wick. Wala daw. Walang mga week. Yes, tama. Hindi nga nakapag-try yung seller na ibagsak, di ba? Kasi whenever there is a seller, nagkaroon ng week, ibig sabihin, buyers in control. Weak, buyers in control. Weak, buyers in control. Ano pa maganda sa taas? Maliliit yung weak. Di ba? Pag may weak sa taas, buyer, nireject ni seller. Buyer, nireject ni seller. Buyer, nireject ni seller. Wala eh. Talagang totally, diretso mula sa baba, pataas eh. Buyers in control. Tapos, wala pang sumingit na kahit na anong red candlestick. Kaya nga, ang iba nakatingin dito. Pero tingnan nyo rin itong mga sumusunod. It gives us idea that this is a good breakout. Pag yan, may mga pula-pula dyan, ayun, it becomes a bad breakout, lalo na kung medyo gumanong-ganon pa. Pag bumagsak, ano ibig sabihin? Mate, anong ibig sabihin pag bumagsak? Tulad nito, halimbawa ito ito. Ito. Actually, ito, okay to eh. Kaso, dito nag-umpisa to eh. Di ba? Umangat. O ano to? Sellers are, kumukontra. O. Ito, okay din sana to. Pero tingnan nyo, di ba? May mga maliliit. At hindi naman nakatagpos talaga. So, mag-react ka lang kung nakatagpos. Ito, bumagsak pero medyo meron ng indecision dito. Yan. Kahit nagko-consolidate, subukan yung basahin yung candlestick dito. Magkakaroon kayo ng idea. So, maliwanag na sa inyo yung good breakout. Mate, this is a good breakout. Una, candlestick na green ay mga solid, walang buntot sa ibaba, wala rin sa taas. And then, nung mag-breakout siya, ayan, more than 50%, very solid yung body ng candlestick. Tapos, kaya nga lang, pagdating dito, medyo nag-consolidate. Pero, karaniwan dyan, papasok ka na eh, dito. Kasi ito, breakout na to eh. Yung iba dito, papasok na yan, hindi na maghihintay. Di ba? Mas maganda maghintay. Ang problema, ito ang nakikita. Ito na naman nakikita. Sabihin na natin, dahil naghintay nga. Ang nakita, biglang green, red, green, red. De sideways. So, somehow, this is not really a good pullback. Kasi ang lalaki ng red. Ang magandang pullback yung breakout. Diretso. Yung breakout, yung maliliit lang. Tapos pababa. Pag bumaba, seller. Pag umangat, buyer. At least kumukontra yung buyer. Pero pagka yan, umangat, tapos biglang malaki, seller. Tapos maliit yung buyer, seller. Yun, hindi siya good pullback. Ito ang good pullback. Umangat, buyer. Bumaba yung seller, tapos malaki yung buyer. Tapos may mga wick sa baba. Bumaba na naman seller, tapos malaki na naman yung buyer na green. May wick na naman sa baba. Yun. Yun ang magandang pullback. Nasusundan nyo, mate? Hello? Hi, sir. Sundan Yes, nyo? coach. That is the bad pullback. Ulitin ko ha. Good breakout, yung halos diretso. Diretso. Ayan, tulad niya, no? Diba? Kuha ko ng kuha, ha? Yan. Tiningnan nyo yung in-engulf niya, oh. Lahat yan, in-engulf niya yan. Lahat. Ibig sabihin, napakalakas niya. In-engulf niya lahat yan. Diba?
1, 2, 3, 4. Apat lang na candlestick. Nakarating na siya rito. Ito, ilang araw ito. Nagbabattle dito. Tapos ito, biglang sinibat niya. To confirm yung breakout, di ba? Hindi naman mag-breakout, okay na, buy na kagad. Hintayin nyo yung pullback. There are good pullbacks and there are bad pullback. Pag ang pullback nyo, malalaking red din, bumagsak, ay, hindi siya good. Pero pagka red, tapos may green, malilit lang, red, green, malilit. Yan, okay yan. Kasi, yung green, ibig sabihin kumukontra siya sa seller. Yung red na maliit, mahina siya. Hindi niya kayang maibagsak kasi nga, ang laki nito. Ang laki nito. So, pag yan nagkaroon ng, halimbawa, somewhere dito, ito. Nagkaroon dito ng rejection. O, burahin natin, ha? Maliwanag na sana sa inyo yung bad pullback at saka good pullback. O, dito, hindi natin makita. Rejection. Baka makita natin to tapos na. Ang gawin nyo, i-box nyo yan. Box nyo. Baba kayo ng 5 minutes. Dali. Para makalilito na kayo. Dahil palitan natin yung kulay. Blue. O, baba ka ng 5 minutes. Ayun siya. O, yun na, o. Di ba? Di ba? Green. Red. O, de battle. Then, indecision. Medyo kumontra. Ito na. Ano yung wick sa baba? Di ba? Buyer. Ano yung wick sa taas? Seller. O, sinundan ng confirmation. O, de pwede ka na mag-buy dito. Kung malakas ang lobo, pwede rin dito. Di ba? Kasi indecision, ito, iningulp na rin niya yan eh. O, sabihin na natin dito. Yan. Litan ko nga yung pointers. Sabihin na natin, dito ka pumasok. Sabihin na lang natin, medyo malakas ang loob dito. O, dito ang stop loss mo sa ilalim ng wick. O, di ba? Di ba nag pullback pa rin, hindi naman naabot, di ba? Ito yung stop loss natin. Oh. Kaso saan ang TP natin? O yun. Ayun na pwede mong maging TP. Pwede dito. Ayan. Pwede dyan. At least meron kang requirements, meron kang criteria bago mo pasukin yung trade mo. Ayun nga, meron kang breakout, but there is a good and bad breakout. May pullback ka, there's a good and bad pullback. Then meron kang rejection, and then meron kang confirmation. So, nakumpleto mo yung trabaho mo bago ka pumasok. So, that's how I protect pagka may signal, hindi ako pumapasok agad. Although na bias ko sell, pero binabasa ko yung candlestick kasi nga, lalo na ako, full course ako. Kaya lang, even mag full course naman tayo, iba kasi talaga yung nangyari sa akin. It took me 8 years. Kaya naintindihan ko rin kung bakit yung iba hirap. Ako, hindi na nga ako gumagamit ng mga box na ganyan eh. Ngayon ko lang ginagawa uli yan for the sake of ng pagtuturo. Okay. Hanap tayo na iba. Tingnan natin kung applicable ba talaga yan. Didelete ko yung mga didelete ko uli lahat. Hanap tayo ng iba. Any question? Wala. Mate, question. Meron na. Baso lang. Question, mate. May tubig ilagay. Baka matubigan yung aking Okay. tap. Aha. Sige. Palagay ko okay naman na sa inyo yun. Tandaan nyo lang yon. Susunod tayo gumawa na iba pa. Since Monday bukas, pag-usapan natin ito. Palagay ko, mas interesado kayo dito. Kung saan pupunta to. Kano magulo ha. Sa tingin nyo, saan pupunta to? Bukas. Saan pupunta tong candlestick natin bukas?
Pababa, sir, pababa. Pababa, di ba? Parang pababa. Sige, subukan natin. Subukan natin, ha? Of course, lagi namang may ganun eh. There are two sides of the coin. Ganun din naman sa Forex. Any other suggestion? Saan pupunta? Mate Ernie, ikaw, anong kwan mo dito? Anong bias mo? Pababa, sir. Bababa. Mate Errol. Sige nga, magtawag ako. Aaron, Pababa, sir. kama na yan dyan. Sige lang, sabi nga eh, newbie, di ba? Hindi naman siya kukurutin o sasakalin o papatayin pag namali, di ba? Errol, ano? Mate Errol. At least, yes. Mate Greg. Aaron dyan. At least, di ba, nakakapagsalita kayo bago pa kayo makatulog. Nako, pakatanungin ako, kailangan makinig ako, sabi siguro. Di ba? Minsan na hindi mo alam, tulog na, tanungin mo yan. O, James, si James, ito, si Sir James. Mate James, kumusta? Saan ang bias mo? Pero siya, nakashell ako dyan na Sell, di di ko ba? na, Okay, si di JC. ko nakita yung ano kung may nakahang. Hindi, kung sell ka, okay. Si Mate JC, anong bias mo, Mate JC? Ito, maganda mga trade ni Mate JC. JC Real, anong bias mo dyan? Solidate muna yan, mate. Tapos, Consolidate, tingin ano? ko, Okay, sige. akyat yan. Ito, si Mate Jet. Bias Jet. Kung sa price action, may ano na eh, May pula na. YOLO. Ay, pababa. Para pababa. Ito na, di ba? Ito, tama. Sabi mo, Oh, di ba? yan. May price action na siya na ano. Tapos, yung pullback niya, maliliit, di ba? Masasabi mo lang, mate, may bad din pullback. Ito, Hindi tayo sure. yes, kaya nga, I'm giving you a different scenario. Kaya nga, mamaya ako palilinawin eh. Para makita natin, there are two sides of the coin. Sabi nga, may iba-ibang opinion ng tao. Pero titingnan natin. Yung ibibigay ko sa inyong term mamaya, isulat nyo. Kaso wala kayong makikita. Kasi, na-develop lang natin yan dito sa atin. Madami tayong nadidevelop nung nag-uusap-usap tayo. I'm learning a lot from you. Sabi nga, nakikita ko paano ko mag-a-adapt sa inyo. Okay, si Mate Mercedes. Si Mate Mercy. Yan. Mate Mercy, anong bias mo? Ibig sabihin, ano? Saan? Saan ang pupunta? Bababa, tataas? O sideways? Bababa, ano? Okay. Ibabox ko. Babox ko. So, ibig sabihin, tatandaan ko. Nasa 1 hour ako, no? Tapos, isusum out ko. Tapos, lalawakan ko yung kwan ko from this day, and this day. Lalagyan ko ng another tools. Which is the trend line. A-add ko kung ano yung mga naituro sa akin. Gagamitin ko. Yan. Let us say nabababa siya talaga. Hanggang saan kaya? Hindi kaya hanggang trend line lang? Tama, mate? Pwede, sir. Pwede. And then, kung tutingnan ko mabuti to, asa ng bias nito? Is this an uptrend or a downtrend? Uptrend. Uptrend. So, paano natin masasabing uptrend ng market structure? This is our high. Trend. And Higher this is high. higher high. High. And this is Higher higher high. And this is low. Higher low. This is higher low. This is higher low. And this is higher low. Palagay ko, mahina yung battery ng mouse ko. Palitan ko lang sandali. Nakakasunod kayo, mate? Yes. Malinaw? Ay, sir. Sell pa kayo? O, medyo nagbabago na isip nyo. Scalping. Scalping, yes. Scalping. But, if it is an uptrend, when you do scalping, that is a counter trend. Yeah. Unless, you are equipped sa counter trend. Okay yon. Pero, di ba sabi nga, avoid counter trend. Tama ba?
So Yes. there's a lot to consider. Sabi nga, this is a market structure is uptrend wherein there is a higher high, and higher high, a series of higher high, and a series of low, higher low, higher low, higher low. So if I will do sell here, I might get di ba? Have a TP here and then a risk na napakalaki. So hindi siya magiging 1:2 o 1:1. Hindi siya good trade pag ganun. Tama ba, mate? Yes. Yes. Pagka medyo kinukuhan mo yung pag-analyze mo gano'n. Kaya yung iba pagka biglang ganito ha. Yan lang nakita. Wala pa tong trend. Uy, sell. Tapos, stop loss dito o TP dito sa susunod na support. Just to find out, nung nagkaroon ka ng market structure, tinignan mo mabuti, uy, may trend line. Trend. Di ba? So, nagbago ngayon yung context. Okay. Tanggalin natin trend line. Isa lang yan. Tatanggalin ko na yung trend line, ha? Tatanggalin ko pa yung market structure. Ilalagay ko yung box. Doon pa lang nagka-idea na kayo na, uy, dali mo na. H4. Ano nakita nyo? Pin back. No, this rally. The rally of the Uptrend. bullish candles. Although na meron dalawa lang against ilan to. Kumbaga sa giyera, ilan to? Dalawa sa ilan? 1, 2, 3, 4, 5. Di ba? Kumbaga sa giyera, manalo kaya yung dalawa na to. Mahirapan, di ba? Yes. So, nag-iba na naman. Wala na yung trend line. Candlestick lang tinignan natin, di ba? Tama? Mate? Yes. O, ima-maximize ko, ha? O. Ano nakikita nyo ngayong candlestick? The first candlestick, ano siya? Hindi siya pin bar. Hindi rin siya hammer. Ano siya? Ano siya, mate? Indecision, tama. Although, ito lang, isa lang. Considered one candle only. Anong tawag natin dyan? Indecision. Indecision. Although na medyo seller na nagpo-push. Tama. Tama ba? Yes. Tama. How about the next candle? Ano sabi nung next candle? Seller pa rin ba? Ayan. Yes. Buyer na. Hindi Small body means indecision. Decision. Yes. Kanina dito medyo seller in control pero dito hindi na. Sabi niya, "Uy, sandali, hindi ako sigurado." Sell kayo o buy? Buy ako yan. Waiting. Hindi, sell kayo o buy? Hindi, kanina sell kayo di ba? Yung iba. Sell pa ba o buy? Wait. Wala na, di ba? Waiting na. Wait. Yes, lumilinaw na, tama. So, Nice. sana wag niyong isipin na kinukuhan ko kayo. I'm just asking questions for a critical thinking para ma-practice kayo. Hindi puro spoon feeding. O, nagbago na naman. Nasa 4 hours pa lang. O, daily. Baba ako. Daily. Ataas pala. So, Ba, hindi na kayo makapag-trade na yan. ano kayo, di pa tapos Lililinaw ko nga, dinadahan-dahan ko So, di ba meron tayong tinatawag na top-down analysis? Di ba? Yes. O, yung mga umiinom, anong tawag natin doon? Yung baso tinataas. Pampay. Bottom up. Bottoms Diba? up. We start from the bottom 1 hour, then we are... Yun yung bagong term, hindi nyo makikita. Because of Team Eugene, na-discover ko yan. Bottom up. Bottom up analysis. Dati, mga last na zoom natin, di ba, top down. Sabi ko, hindi nila makuha yung top down na. Tapos, yung support and resistance, hindi nyo makuha yung maraming candlestick. Di ba, ginawa ko 1 to 2. Ito naman, binaligtad ko. Bottom up analysis. Para makita nyo, itong nakabox na to, ano ba talaga yung pupuntahan yan? Okay. This is daily. Ano na?
Daily, ito. Ito na. Meron pa bang bearish? Wala, di ba? Meron ba? Wala. Wala ho. Wala. Wala na. Wala na. So, ibig sabihin, buy na kayo. Tama ba? Buy na. Buy na, di ba? O de, buy. Sabi niya. Sabi ni Mate, buy daw eh. Sabi niya. Dali mo na, hindi pa tapos. Huwag kayong mag-ala. Lilinawin ko naman para sa inyo. Hindi ko sasayangin yung oras nyo. Weekly. O, kanina, daily lang eh, di ba? Solve na tayo eh, weekly. Ano nakikita nyo? 2 linggo. Tapos may buntot pa sa baba. Oh, buntot sa baba. Ano ibig sabihin? Buyers in control o sellers in Decision. control? Bayan. Buyers. Buyer. Tapos, asan pa yung box natin? Wala na. Hindi na natin makita. Di ba? Yeah. Yes. I-monthly natin. Oh. Ano Aba. kayo? Buy o sell? Buy na, no? Buy. Buy. Yes. Buy. na. Okay. Dagdagan natin ng trabaho natin. Lalagay tayo ng support and resistance. So, nasa monthly tayo. Buy kayo, di ba? Buy na tayo. Kanina sell. Nung nag-bottom up tayo, naging buy. Tingnan natin. Wala na yata kami trade. Sabi nga no isa. Okay. First and second candle of the monthly. Yun lang ang titingnan nyo. Huwag nyo nang tingnan to. Mhm. Hello, James. Mate James. Nakakasunod ka? Yung ating bisita, si Mate James from Lawag. Mate, Yes, nakakasunod ka? Yes, coach. Baka naguguluhan ka. Hindi naman. Hindi, okay lang. Okay lang, no? Pag may tanong ka, sabihin mo sa akin, ha? Okay. Monthly. So, lalagay natin dun sa body nung dito, indecision eh. Doon tayo maglagay. Since monthly, lalagay natin doon sa katawan. Monthly is, anong kulay? Yellow. Yellow. Yung price nasa taas, ano siya? Dotted line o solid line? Dotted line. Solid line. Hindi, nasa taas yung price. Nasa taas. Solid line. Nasa taas yung price ng Solid line. Visualization, monthly to. So, the whole time frame, di ba? So, okay. So, this is now a monthly support. Tama, mate? Mhm. Yes. Baba tayo ng... O, lagyan na rin natin to. Sige, lagyan na rin natin itong itaas. Yes. Itong body, ito naman yung wick. Ito yung price. Nasa taas yung line. Ano siya? Yellow. Yellow siya. Ano? Long dotted line o solid line? Long dotted line. Long dotted Long line. dotted line. So, ibig sabihin, siya ay resistance, ito ay support. Nasa gitna yung price. Kasi, di ba, kanina sell, tapos buy. Tingnan natin. Weekly. First 3 candlestick. 1, 2, 3. Dito ko ilalagay yung una sa week. Since weekly siya, blue line. Ayun yung price. Nasa itaas. Right click, properties. Blue line, long dotted line, visualization. Tanggalin ng all times, tanggalin ng monthly kasi ayaw ko siyang makita ng monthly. Pagbalik mo ng monthly, mawawala yung blue. Pagpunta mo ng weekly, nandun yung blue. Nakakasunod, mate? Yeah. Yes. Okay, gusto ko maglagay ng panibagong line dito sa taas. Hindi ko na uulitin yon. Magko-control lang ako. Control, dinadrag ko yung line. Lalagay ko dito sa pangatlong red. So that is my monthly and weekly. The weekly, 1, 2, 3. Ayan nyo na yon. Daily. Dito ko ilalagay. Ayan, nag-react dito yung price. Dito. Lalagay ko dyan. Another horizontal line. Lalagay ko doon. Daily. Anong kulay ng daily natin? Red.
Red. So, papalitan ko siya. Red. Visualization, may weekly, tanggalin ko yung weekly para makita ko siya sa daily lang. Pagdating ko ng weekly, wala yung red. Pagdating ko ng monthly, wala yung red, wala yung blue. So, hindi na dudumi yung chart ko. Ito yung box, di ba? Ayan pa rin, hindi ko tinanggal. So, dito, ano nakikita nyo ngayon? Buy pa ba kayo? So, Pwedeng bumalik. this price is a strong bullish Waiting. price. Pero, nasaan Pero may siya? kaano, oh. Anong tawag natin dyan? Yung pinag-uusapan natin kanina, di ba? Ito, 1, Parang 2, 3, decision. consolidation Solidation. from the daily time frame. So, this, ibig sabihin, malakas ito. So, what is this? Supply zone o buyer zone? Resistance o support? Resistance. 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 Resistance is considered as supply zone. I think this is the spot. So, ibig sabihin, may nakaharang. Tama. Mhm. Place. O, magbabay kayo. Di kayo pwede mag-sell. Di rin pala kayo pwede mag-buy. Wala nang ang gagawin. Tama si Jet. Yeah. O, anong pwedeng gawin? Actually, may gagawin. Pwede Baba wait. tayo. Baba tayo. From bottom-up analysis, nagta-top-down analysis tayo. Nadagdagan ng trabaho natin. O, yan. Here, kitang-kita, indecision yung candlestick. Ibig sabihin, wag kang gumalaw. Tapos, nasa resistance pa siya. So, you have to wait for what? Breakout. Magko-consolidation yan. Consolidation. Kung may binili dito, may ibebenta rito yan. Hindi niya maibebenta ng ganito lang isahan lang. Karaniwan, magko-consolidate. Kasi, halimbawa, binili niya rito, bebenta niya rito. Benta niya dyan yan, babagsak yan. Siyempre, nagbenta siya eh. Para hindi malata ng retailer, hindi niya ibebenta lahat. At hindi niya kaya ibenta lahat yan. Tataas uli yan, patataasin niya. Benta niya uli. Mas gusto niya magbenta dito sa taas kaysa dito. Yung maraming pera, angat. Yan. Hanggang ma-discharge niya. Kung nagbebenta siya, ha? So, ayan. Assuming na meron ng consolidation, apply natin yung topic kanina. Diba? Meron topic tayo ng consolidation kanina. Mhm. Assuming na nandito siya ngayon, nagko-consolidate. Sama na natin yan. Ano nyo malalaman kung saan pupunta? Anong hintayin natin? Breakout. Breakout. Either breakout or breakdown. 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 Paano nalalaman kung good breakout at good breakdown? Full. At least yung Dire- candlestick, dire- mga succeeding candlestick is magalalaking green. Tama? Yes. Kung breakdown Yes. naman, malalaking red. Tama? Yeah. Pagka nag-pullback, paano mo masasabing good or bad pullback? Good muna. Pag pullback, ibig sabihin seller, di ba? Yeah. Paano masasabing good ang pullback? Kung malalaki ang ano ng sell. Pag hindi Naglalaban-laban yung ano, May seller seller buyer. sa bayan. O, red muna, red. Maliit ang red. Maliliit ang red. Maliit ang red. Tapos, Yeah, maliliit. meron din kumukontrang Meron din, green. yeah. Tama. Paano Yeah. kung biglang bumagsak na malaking red? Good or bad? Bad. But, Okay. Breakdown. Paano masasabing good yung pullback? Pag Maliliit lang ang green. Maliliit ang green, medyo malaki ang red. Paano kung biglang malaking green, dumiretso pa? Bad. Bad. Yes. Okay. Mhm. Nakakasunod, mate? Nagdugtong yung topic natin, di ba? Yes. Thank you. Let us say, consolidation, breakout, pullback. Good pullback, sabihin natin. Ano susunod na hintayin? Pwedeng may maliit na consolidation dito o rejection. Diba? Yung maliit na consolidation, pwedeng mga weak candles. Ibig sabihin, bumababa siya, seller, biglang nagkaroon ng maliliit na weak candles. Tapos,
pwedeng may engulfing, pwede na kayo mag-buy. 100%, wala. Kaya you need to put your stop loss. Walang 100%. Nakakasunod, mate? Yes. Okay, alas 8 pa lang pala. Okay, napaaga tayo ngayon. Okay, breakdown, pullback. Maliwanag na sa inyo yung good pullback. Then may consolidation. Either weak candles, inverted hammer, kung ano man. And then, may confirmation, pwede na kayong mag-sell. So, ibig sabihin, bukas, maghintay tayo. Anong start ng opening bukas? 6. 6 to 7, iwasan nyo mag-trade. Bakit? May rollover na tinatawag. Rollover. Ibig sabihin, mataas ang spread. Kung nakikita nyo ako nagte-trade minsan, kasi nga, naiintindihan ko naman. Pero kayo, iwasan nating mag-trade ng 6 to 7. May rollover. Mataas ang spread. Okay? So, alam na natin yung hihintayin na natin. Alam na natin yung gagawin natin. So, bukas, siguro naman, meron na kayong nabubuong trading plan. Okay, mate? Any question? Parang tahimik kayo. Hello, mate. Maliwanag ba? Nakakuha nyo? Yes. Opo. Kuha, Ay. sir, kuha. Ba't Ay, sir. tahimik na tahimik kayo? Nakakasunod po. Nakakasunod kayo. Mate, Bangmate Palma. Kumusta? Nakasunod naman. Pinagtsatsagaan mo talaga, ano? Hmm. Sige. Andiyan si Kwan, si Bangmate Mendoza, 93. Here, sir. Oo. Sino pa ba nandyan? Eh. Andiyan si Kwan, si Dante. Andiyan din pala si Dante. Okay. Nakahabol pala si Dante. Okay. Bangmate Dante, andiyan si Kahit Kwan. huli, pahabol pa rin. Andiyan si Kwan, si Mate James from Lawag, team leader from Lawag. Saka si Mate Isay, si AC yata, hindi nakapasok. Baka busy. Coach, Yes, James. pwedeng balikan natin yung monthly bias mo kanina. Bakit sa yung nilagay mo na line doon sa indecision? Monthly time frame. Monthly time frame. Oo. Eto. Ano? Dito ko nilagay, di ba, Kamo? Dito? Oo, bakit dyan sa nakalagay sa indecision sa ano niya? Hindi dito Ang ibaba support sa and week yung resistance second. kasi is subjective siya. Pwede ko na mailagay dito. Pwede dito. Pwede rito. Sorry. Pwede riyan. Hindi yung dulo ng Hindi, ito. Subjective nga siya. Depende kung sino yung naglalagay. For example, pwede kong lagay dyan. Pwede ko rin lagay dito. Pwede ko ilagay dito. Pwede ko ilagay dyan. Ang problema, pag ganyan ang ginawa mo, ito, monthly to. Bago pa marating ng price yan, matagal. Magulo yung chart Malayo mo. Oo. Ngayon, but that is a good question. Ha? Kaya nga, si James Mate is first time niyang naka-attend sa atin. Kaya yung tanong niya is a valid question. Okay. Actually, hindi ko rin dapat lagyan dito sa taas. Pinakita ko lang kasi nga alam ko nandyan ka. Ayan. Kasi nga, diba, monthly. O, de yellow. Nasa taas. Eh di ba bago siya marating, harangin na nitong green, blue. 'Di ba? Ayan, no? So bago makarating dito yung price sa yellow na to, eto pa yung dalawang blue. Kaya hangga't maaari tinatanggal ko yung maraming line kasi hindi pa siya relevant as of now para sa akin. Para sa akin, ha. Subjective nga kasi yung support and resistance. Hindi pwedeng sabihin na, lagay mo sa body. Wag sa weak. Sa ibang tao. What if gusto ko sa body? O what if gusto ko sa weak? Pwede yun. Yan. So ngayon, since yung price nandito siya,
Sabi ko, James, kasi pag magturo, parang kinakausap ko yung sarili ko, andito siya, lagay ko dito. Bakit? Di ba? Bababa ako tingnan nyo. Weekly. Ito yung line, di ba? O di ba nag-react dito? Nag-react dito yung price. Ibig sabihin, tuwing dadating dito yung price, nagre-react siya. So, ayun, ginawa ko siyang reference. So, ano to ngayon? Ito ngayon ay fake breakdown. Pero, pwede kong lagyan dito ng, umahabol si Mrs. ko, late na. Si Mrs. ko si Charina Lilibet, yan ang ko. Ang aking wife, nasa probinsya siya. Sabi ko, makinig ka nga, abay. Yan siya. Welcome to my wife, Charina Lilibet, actually. Abay? Ba't late ka nakapasok? Ewan ko kung may mic siya. Okay. So, ito, pwede ko rin lagyan yan, mate. Diba, lalagyan ko siya. Hindi ko na ako idadrag ko lang, ha. Dadrag ko lang. Kaya lang, andito yung price. Bago niya marating itong isa na to, eto pa isa. Di ba? Tapos, tingnan, weekly pala to. Tingnan nyo. Pwede ko pang lagyan dito, Di ba, nag-react din dito. Ayan, tingnan nyo yun. Di ba, itong weekly na to, umangat. Tapos, nag-close dito. Tapos dito, nag-react yung second week. Di ba? Since andito yung price, support ito. Yan. Kung aayusin ko yan, andun yung price sa taas doon, yung blue sa ilalim, pwede kong gawing solid line. Yan. Since matagal na kami nagsusummate, kaya medyo yung iba nakakasunod na. So, ayan ngayon. Yung price ngayon, nag-move dito. Diba? Kaya lang, pag tinignan natin yung weekly, at saka yung monthly, ang bias natin, pataas talaga. Pag tinignan natin yung weekly, pataas. Yeah, because of these two candles. Pag tinignan natin yung daily, pataas. Kaya lang, di ba, hindi tayo pwede mag-sell kanina dahil ang bias nga natin, pataas. The problem is, nandun siya sa significant resistance. Ayan. Kung lalagyan ko pa to ng another line, nasa daily ako, lalagyan ko siya ng another line, properties, red, long dotted line as resistance. Ibig sabihin, the price is still under these two resistance, the daily and the weekly. So, kung ang bias ko dyan ay magbabay ako, I have to wait for the consolidation. And after the consolidation, I have to wait. Kung buy ako, I have to wait for a breakout. I have to check if the breakout is good. If the breakout is good, there should be a series of long green candles. And then I have to wait for a good pullback. If it is a good pullback, I have to check the candlestick kung merong small candlestick, red and green. And then, even if it is a good pullback, I have to wait for for example, weak candles and then a confirmation candle bago ako mag-buy. If it is breakdown, I have to wait for a good breakdown. If it is a good breakdown, I have to check if the candles are bearish candle na malalaki. I have to wait for a good pullback. Good pullback ng breakdown if there is a small candlestick ng red and green. I have to wait for a consolidation dito na maliit, yung mga weak candles or inverted hammer, and then a confirmation bago ko pumasok ng sell. Di ba? So, yun yung mga requirements. So, at least, bago ko pumasok bukas, at least I have to wait for 6 to 7 because there is a rollover. Rollover, malaki ang spread. Diba? Pero kung tatanungin nyo, because of this formation,
And this formation yan, kahit mag-breakdown siya, ingat ako. Kasi that is a counter trend of a higher time frame from monthly, weekly, and daily. So anong tawag natin pagka bumaba ito bukas? Bukas o sa Miyerkules? Martes o Miyerkules? Anong tawag natin? Di ba counter trend? Tama ba, mate? This is a counter trend. So, kung matyaga kayo, better wait. Saan namin hihintayin, mate? Nakikita niyo yung blue line na to. This blue line is your old support. So, you can wait here. Hindi ka naka-counter trend. Ngayon, kung hihintayin nyo yan, tingnan nyo yung candlestick ng daily. Anong dapat nyo makita? If it is a good pullback from the daily. Malalaking red. Pag malalaking red, hindi good pullback yan. Anong gusto nyo makita kung good pullback? Malaking boom. Ha? Maliliit na red, maliliit na green. Pwede na yon. Pero kung merong maliit na red, tapos malaking green, the better. Or may malalaking wick sa ilalim. Kahit pababa pa lang yan, pag nakikita nyo na yon, that is an indication of a weak bearish. Weak pullback. Pero, pag ang nakita nyo ay isang malaking green, red, binaligtad niya tong green na to, medyo wag kayong papasok ng buy. Hintayin nyo mag-pullback, pwede na. Bakit? Remember, this is a consolidation. Meron pa rin chances na mag-consolidate yan. Any question, mate? Okay, sana nag-journal kayo. Remember our top-down analysis, bottom-up analysis, good breakdown, good breakout, bad breakout, good pullback, good breakdown, bad breakdown. So, ano pa? Yun lang na muna. So, any question, mate? Bago tayo at linggo ngayon, may mga pasok kayo bukas, kaya inagahan ko. Parang kailangan namin ng video. Yes, naka-video. Oo nga pala. Naka-video siya, but hindi ko siya ipapublic, private ito. I need your Para email. ma-review. Send me your email, make a list of your email. Wag sabog-sabog para madaling kuhanin. Send me the list of your email para ipapasok ko kayo doon sa private video. Para hindi ito kakalat. Any question? Hindi Sir, stop good ko evening. na.